Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang din natin ngayong linggo, ang linggo ng banal na awa, Divine Mercy Sunday. Sa pagpapakita at pagpaparanas ng pagpapatawad natin sa bawat isa, nararanasan din natin ang presensya at pagpapatawad ng Panginoong Hesus na muling nabuhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Kasalanan, sa
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amahin, ng Diyos Amahin. Sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinagkalap mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin, upang may sa loob na mabuti ang lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya, gayunmay puring-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, hayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil na nagtatayo ng kirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas.
at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon, ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. at maligaya ang sumasampalataya sa dinakita ng Ama. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan.
kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natalay rito'y sinulat upang sumampalatayang kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter, pakibati ang bawat isa ng maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Happy Easter po. Sa 2 linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay, nararapat lamang na ipagdiwang at italaga natin sa linggong ito bilang linggo ng banal na awa. Divine Mercy Sunday. Dahil sa linggong ito, makikita natin ang malalim na dahilan bakit muling nabuhay ang Panginoon. Tandaan natin, nabuhay na mugli ang Panginoon sa araw ng linggo. But Sunday is not only a day of resurrection, but Sunday is also a day of restoration and recreation. At ano ba ang nangyayari kapag kinakaawaan tayo ng Panginoon? Hindi ba't pinanunumbalik niya tayo sa kanyang bisig? Whenever Jesus will forgive us, will forgive His disciples, it is an experience of restoration. A restoration of hope, a restoration of a broken relationship. Kaya nga kapag nagpapatawad tayo, hindi lang natin binibigkas ang salitang pinatawad na kita. Pero sa tuwing nagpapatawad tayo, pinanunumbalik muli natin ang nasirang ugnayan natin sa taong pinatawad. Pero ang tanong, kailan ka ba huling nagpatawad?
Siguro ibahin natin ang tanong, kailan ka ba huling totoong nagpatawad? Minsan, ang daling sabihin, Father, pinatawad ko na yung kapatid ko. Father, pinatawad ko na yung magulang ko. Father, pinatawad ko na yung taong nang iwan sa akin sa ere. Pero ang totoo niyan, kahit nagpatawad na tayo, hindi tayo makalimot. Minsan ang tagline at prinsipyo na pinangahawakan natin, yes, I will forgive, but I cannot forget. Pinatawad mo ba talaga? Pero hindi mo malilis-alis sa isipan mo ang tao at ang karanasan mo sa taong yaon? Totoo ka bang nagpatawad? O madaling sabihin, pero hindi naman talaga na isa konkreto sa gawa. Totoo, mahirap ang magpatawad. Totoo, hindi madali ang magpatawad. Totoo, hindi overnight lang ang magpatawad. Na pagkatapos kagawa ng kasamaan ng taong yaon, papatawarin mo kaagad. Totoo, mahirap. Pero hindi imposibleng magpatawad. Sa Ebanghelyo, narinig natin, muling nagpakita ang Panginoong Hesus na muling nabuhay sa mga alagad. At sa papaanong paraan niya ipinahayag ang kanyang sarili. Binati niya sila ng sumainyo ang kapayapaan. Nang magpakita si Jesus Nazareno sa kanila, hindi niya naman ipinamukha sa kanila, iniwan niyo ko ganyan kayo. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, iniwan niyo lang ako sa ere. Kapag nakita niyo na ako nagpapakasakit, iniwan niyo ako sa ere. Hindi niyo lang ako iniwan, ipinagkanulo niyo pa ako. Hindi niyo pa ako kinilala. Nakabilang kayo sa mga malalapit kong kaibigan. Hindi naman niya sinabi yan sa mga alagad. Pero anong sinabi ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Bakit? Dahil batid ni Jesus ang magkahalong kahihiyan at takot ng mga alagad. Kaya nga ang ganda ng imagery na ginamit sa gospel. Sabi dito, nakapinid ang pintuan. Diba sa kwarto natin may pintuan? Pag sinabing nakapinid, nakasara. Bakit nakasara? Merong tinatakasan, merong tinataguan, merong dahilan na ayaw makita at ipakita sa iba. Kaya nang gamitin ni Juan sa Ebanghelyo ang imahe ng nakapinid na pintuan. Sumasalamin yun sa nararanasan at damdamin ng mga alagad. Magkahalong kahihiyan at takot. Pero anong nangyari? Pumasok si Jesus, hindi lamang sa nakapinid na pintuan kung saan sila naroroon. Pero pumasok si Jesus kahit sa nakapinid na pintuan ng kanilang puso. At binati sila, sumainyo ang kapayapaan. Para bagang sinasabi, tama na. Pinatawad na kita. Tama na, ni isang salita, wala kang narinig sa akin. Tama na, patawarin mo naman ang sarili mo. At makatapos noon,
Sa ikalawang pagkakataon, binati sila ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. At sabi dito sa Ebanghelyo, kaalinsabay ng pagbating yaon, ang pagkakaloob sa kanila ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Anong kahulugan nun? Kung mapapansin natin, si Tomas, isa sa mga alagad, hindi siya makapaniwala na muling nabuhay si Jesus. Kahit pa ulit-ulit nang naikwento sa kanya kung paano nakita ng mga alagad si Jesus na muling nabuhay. Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ipapasok ang daliri at kamay ko sa kanyang mga sugat. At totoo nga, ganon magpahayag ang Panginoon. Ipinapakita niyang sugatan siya. Ipinapamukha niyang minsan siyang nagpakasakit. Pero sa pagpapakita niyang yaon, mga salitang awa, habag ang ipinadama niya sa halip na pagsalitaan sila. Kaya simula noon, sinabi ni Jesus sa mga alagad, mararanasan nyo ang presensya ko kapag kayo'y laging nagkakatipon-tipon at nagkakapatawaran. Kaya napansin nyo, kahit sa banal na misa, yan ang nangyayari. Kailan ba nagsisimula ang banal na misa? Hulaan nyo saan? Sa sign of the cross? Sa pagsabi ng commentator, tara po, pasok na kayo, upo na kayo. Kailan ba nagsisimula ang banal na misa? Mga lectors. Hindi ba sa akmang paglabas pa lang ng pintuan ng bahay, papuntang simbahan, yun ang simula ng banal na misa? Bakit? Ano bang ibig sabihin ng salitang simbahan? It is the gathering of people. It is the convocation of people. Nagsisimula lagi ang pagdiriwang ng banal na misa sa pagtitipon ng komunidad. At sa pagtitipon na yon, anong agad na sinusundan? Hindi lang sign of the cross, pero merong penitential rite. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya pala yun ang nangyayari sa banal na misa. Sa tuwing nagtitipon-tipon at nagkakapatawaran ang sambayan ng Kristiyano, naroroon lagi ang presensya ni Jesus na muling nabuhay. Kaya sa linggong ito, yan sana ang ma-appreciate natin. Muling nabuhay ang Panginoon, hindi para kutsain at pagsalitaan tayo ng masasakit na salita at sabihin, iniwan niyo naman ako. Pero muling nabuhay ang Panginoon para ipakita at ipamalas sa atin na pinatawad, tinubos at iniligtas niya tayo mula sa kasalanan. At kung pinatawad ka na ng Panginoon, matutunan mo rin sanang patawarin ang sarili mo. Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon ay itatalaga natin ang buong bansa sa mabathalang awa ng Panginoon. Kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging maawain tulad ng Ama. Ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalagak ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong maawaing pagkalinga. Ipinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay, kaisa ng Espiritu Santo, patungo sa Ama, upang kami ay ganap na mapanibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastanganang ginawa laban sa iyong mabathalang awa at sa kasuklam-suklam na panlilibak sa mahihina at mahihirap. Maawa ka sa amin sa mga pang-aabuso sa dangal ng tao, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maipangalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo, nang sa oras ng pagsubok ay di kami mawalan ng pag-asa, kundi may lubos na pagtitiwala ay magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawalan ng pag-asa at hindi nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa, magtiwala sa iyong awa, at luwalhatiin ang iyong awa, magpasawalang hanggan. Jesus, Hari ng awa, kami nananalig sa iyo, kami iyo ng lubos. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ay tunay na poon at Tumayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalaan na bendito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Sa tagubili naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nang merong ngiti sa ating mga labi,
magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa'yo, sa tinapay na mamisa, walang wagas. Si Kristo'y inialay na, pamaskong maharong masaya sa tinapay na isa, bawat wagas. Ang pag-Israel
ang sabi kanilang si Kristo'y alas masaya sa tinapay na amistad, bawat pagas, si Kristo'y inalay na alas mong maaaring masaya sa tinapay na pamisa, bawat wakas, si Kristo'y inalay na alas mong masaya sa tinapay na isa, bawat wakas, Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig
ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakukiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay, ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, umayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.